Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The forget like, share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon si Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras nito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Ngayon is April 30, 2024. Ito mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa mga araw na ito na buhay pa tayo at magkaroon tayo ng pag-asa tungo ng kaligtasan. Dahil yan po mga kapatid, mas pinakamalaga po, no, sa atin ang kaligtasan. Ito po inaasam-asam natin. Sana po na sa ating pag-alis sa salimutan na ito ay makapunta tayo, no, sa kanyang kaharian, kasi yan lang po pinakamahalaga. Sa lahat ng bagay na ating nakamtan sa salimutan ay may katapusan. Subalit ang nakahanda po sa langit na mga bagay na hindi pa nakita, na yan po ang inaasahan natin. Dahil ang mga bagay na hindi pa nakita, yan talaga ay inaasahan. At dahil dyan mga kapatid, dahil na umasa po tayo ng kaligtasan na yan, ay ang Panginoon talaga nagbigay sa atin ng pagkataon na malaman natin ang kanya mga kalooban. Dahil habang buhay tayo sa limutan ay natin ma-perfect ating sarili. Minsan po talaga ay nagkakamali tayo na hindi natin maiwasan, kapatid, na talagang tayo po talaga ay sa ating pananalita, sa ating mga naramdaman, pag-iisip, ay minsan nagkakamali po tayo. Kaya ayaw ng Panginoon talaga na tuluyan tayo mapunta sa impyerno dahil mahal tayo ng Diyos. Alam natin yan dahil natunayan na po ng Panginoon, dahil na minahal niya ang mga tao sa salimutan, ay kanyang isinusugo ang kanyang kaisang anak upang na sa lahat ng palataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan mga kapatid, ang pinakamalaga na malaman natin, na hindi tayo mga kapatid maparusahan, kundi makapunta tayo doon sa kanyang kalwalhatian. Mga kapatid, tandaan po natin na tinawag na tayo ng Diyos ngayon sa magitan ng magandang balita, mga kapatid. At ito ngayon talaga iparating natin ang magandang balita para malaman natin na may kabahagi pala tayo doon sa kanyang kaharian, sapagkat ang tatawagin niya yung noon pa lang ay maging anak tayo ng Diyos, mga kapatid. Napakinggan natin mga kapatid ating keyverse dito po sa 2 Thessalonians in chapter 2 in verse 14. Mga kapatid, na ito po ay sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa atin na umaasa talaga ng kalahatian ng ating Panginoon Kristo. Ito mga kapatid, huwag natin kalimutan, mag-like and share lang po tayo, subscribe, then post natin ang notification bell for update every day the new videos, live streaming, to sharing the word of God about the salvation in the day of judgment. Mga kapatid, at tayo po ay mapalaya, hindi po tayo maparusahan nga doon sa apoy na hindi mamatay. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ng Apostol Pablo sa 2 Thessalonians Kabanata 2 talata 14. Ito mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Nawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo, para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo,
para makabahagi kayo sa kadakilaan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito mga kapatid ang nais ng Panginoon na talagang kanyang ipaliwanag at kanyang ipaalam sa atin na ngayon tinawag na tayo ng Diyos dahil noon pa lang pala ay itinuturing na tayo ng Panginoon na maging anak niya, at alam na po ng Panginoon na tayo po maging anak niya sa ating panahon ngayon mga kapatid. Natin siguro alam nang sakala natin itong ating mamuhay na makasalanan tayo po ay naging Israel na talagang wala na tayong pag-asa. Pero noon pa lang hindi pa kayo gumawa ng kasalanan, hindi pa tayo gumagawa ng kamalian, ay alam na po ng Diyos na maging anak tayo niya. Pero pinabayaan muna tayo ng magawa na anong gusto natin dahil may pagkataon po at may panahon, may limit po kung hanggang kailan ang ating kaswailan, hanggang kailan ang ating pagkaswail sa ating pamuhay sa liputan. Alam po ng Diyos sa mga araw na ito ay dapat na tayo lumapit sa Kanya dahil ito na ang panahon mga kapatid. Ito na ang panahon na malaman natin ang biyaya ng Diyos na kahit pala sa ating pagkaswail, pagkamakasalanan, pero noon pa lang alam na po ng Diyos na maging anak po tayo niya. Pakinggan natin dito sa Romans chapter 8, 29-30 mga kapatid. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So alam na po ng Diyos kung sino-sino ang maging anak, at tayo tinalaga ng Panginoon Diyos upang matutulad tayo ng kanyang anak na si Jesus, at siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So muliwanag po na siya po ang naghihirang, siya ang nagtalaga sa atin. So huwag natin hayaan na itong ating kaswailan, itong ating katigasan na ating puso't isipan ay maging hadlang ito, no, ng plano ng Diyos, sapagkat tayo na po humahadlang ng plano ng Diyos. Pero ang Diyos, alam niya na tayo pala ay magiging anak niya. Siya naghirang sa atin, at dahil hinirang tayo at maging anak niya ay babanalin tayo sa kanyang paningin. Verse 30. Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. So mga kapatid dahil po na noon pa lang ay alam na po ng Panginoon maging anak po tayo. So yan po ang ginawa ng Panginoon ngayon. Tinawag na tayo, at tayo po mga kapatid na tinawag ay kanyang itinuwid. Kaya nga tinuruan natin ang kanyang salita para maging matuwid tayo sa ating pamumuhay. Kaya yan mga kapatid ang nais ng Panginoon na malaman po natin, at walang makaano sa atin, no? Makapagsabi sa atin upang hatulan po tayo, dahil ang mga kapatid, ang Diyos po ang mismo ang pumili sa atin, no? Panig sa atin ang Diyos, at walang tao kung sino man ang makapagtatagumpay laban sa atin, dahil ang Diyos ang ating mga kapatid tagapagligtas, at ang Diyos po ang makipaglaban sa ating mga kaaway. Ito po ang dyablo na mga kapatid, minsan po yan po ang dyablo ngayon gumagawa ng lahat ng paraan para ito panampalataya natin mga kapatid ay hindi makita ng Diyos. Kasi gamit ang dyablo ng mga bagay sa limutan para makalimutan po natin na tayo pala ay may kabahagi na po sa karyan ng langit. Kaya ang Diyos din gumawa ng paraan para malaman natin na kahit sa ating pagkamakasalanan mga kapatid ay tayo po ay binigyan ng pagkataon na malaman natin ang kanyang kalooban. Now dito mga kapatid sa 31 up to 34 mga kapatid.
Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Diyos. At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Yan po. Walang magtatagumpay ang kasamaan sa mundong ito. Iniwasan talaga natin ang pumatay, magalo niya pakiapid, magsimbaris Diyosa, naging bayotumboy, pagtunghayaw, maglalasing, manira ng kapwa, kung magsinungaling at kung maging sakim, dahil hindi magtatagumpay yan sa atin, kasi yun po ang trabaho ng Diablo, na yun po ang labanan natin na pamumuhay. Kapag tagumpayan natin yan, dahil po sa tulong ng Espiritu Santo, dahil ang Diyos po, mga kapatid, hindi po tayo pababayaan. Kasi kung ang kanyang sariling anak na isinugo sa limutan, ang ating Panginoong Kristo, hindi niya pinagkait hanggang sa kamatayan sa cross. So lalo na mga kapatid sa atin ngayon na kanyang pagbigyan ng kaligtasan. 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. So hindi pinagkait kung anak niya na pinaparito hanggang mamatay si taas sa cross, alang-alang sa ating kasalanan, tiyak din ibigay niya ang bagay na ating pangailangan, basta mamuhay lang tayo ng maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kasi yan lang po mga kapatid ang nais ng Panginoon, ang pupala ay makamtan natin dahil po sa ating pagiging masunurin sa kanyang mga salita. Kasi ang hindi sumusunod po, naging kaaway po ng Diyos. No, habang sumusunod tayo bilang mga anak, mga kapatid, kung ating mga magulang hindi makapagkait ng mga pangailangan natin na isang tao, ano pa kaya ang Diyos na hindi tao ay makapagbigay din na ating mga pangailangan. 33. Sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan. So wala makapag-akusa sa atin, sapagkat ang Diyos po ang gumagawa sa ating matuwid. Now, kung magtuwid-tuwiran lang po tayo, magkamali pa rin tayo. Pero kung ang Diyos po ang magtuturo sa atin upang maging matuwid, wala pong makapag-akusa sa atin. No? Wala makapaghatol sa atin dahil ang Diyos po ang nagtuturo sa atin upang maging matuwid tayo sa kanyang paningin. So, kaya wala na tayong hatol na kaparusahan. Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan. Dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi lang yan. Muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan para sa atin. So siya po ang namagitan sa atin ngayon, sa ating Diyos Ama, kasi hindi man tayo ma-perfect talaga sa ating po mga Kristiyano, tayo po ay pastor, pare, tagapagturo, po mga manampalataya, pero hindi natin ma-perfect mga kapatid habang nasa libutan tayo. Gumagawa talaga ang Diablo ng paraan para itisod tayo bilang mga anak ng Diyos. Pero salamat sa Diyos na kahit na kung gumawa ang Diablo ng paraan upang itisod tayo ng mga anak ng Diyos, pero ang Diyos din gumawa ng paraan para hindi pa tayo matisod. Dahil po ang aral ng Diyos talaga, kapag manatili po tayo sa aral na yan, maligtas po tayo. Hindi po tayo mga kapatid maparusahan. Kasi so Pablo nagsasabi mga kapatid is 1 Corinthians chapter 15 verse 1 ako to na sa mangitan nito ligtas kayo. So meaning to si mga kapatid na ligtas tayo mga kapatid, tandaan po natin sa aral. Kaya sundin natin ang aral ng mga apostol galing po sa Panginoong Kristo para kaligtasan talaga ating makamtan. Kasi yun lang po sabi sa Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 2 na sa mangitan nito ligtas kayo kung panghawakan ninyo ang magandang balita na tinuturo ko sa inyo, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang ating pananampalataya. So yun po, kasi may pananampalataya na tunay na buhay sa paningin ng Diyos, may pananampalataya na patay sa paningin ng Diyos. Santiago chapter 2 in verse 26, kapatid, na may pananampalataya talaga na tunay, hindi patay, at may pananampalataya na patay sa paningin ng Diyos. Ito mga kapatid, sinabi ni Apostol Santiago
dito mga kapatid, sabi ni Santiago sa 2:26 mga kapatid, dito po sa Santiago 2:26 sinabi dito mga kapatid. Paanong patay ang katawang walang espiritu? Patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. So ganun. Now, ano ang pananampalataya na buhay? Ganito po sinabi sa 18 Santiago mga kapatid, pakinggan natin. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. So yun pala, may pananampalataya na buhay, ito po ay pinapakita sa mabuting gawa. Kaya maliwanag ang Biblia, kapatid, na ang ating pananampalataya sinasamahan ng gawa. Kaya kapag samampalataya na po tayo, mga kapatid, na may kasamang gawa, ligtas tayo. Tama ang sinabi ni San Pablo, sumagitan ito, ligtas kayo, sumagitan naman ng balita na pinapangaral namin sa inyo, na inyong pinatilian, maliban na lamang, kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa ating pagkahinirang tinawag tayo ng Diyos. So ano ang paraan ng Diyos na sana magkaroon tayo ng pananampalataya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi po sa John 3:16 na ganoon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa kanyang gandang loob, isinugo niya ang kanyang isang anak upang sa pananampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, ano na po natin, kung sabihin natin na may pananampalataya po tayo, talagang may kaligtasan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan kasi ang pananampalataya pinatunayan ng gawa. So habang sa ating pananampalataya na tunay, buhay na pananampalataya na may kasamang gawa, ligtas tayo. Pero kung may pananampalataya tayo hanggang sa bibig lang at walang gawa, ay dinadaya po natin ang ating sarili. Santiago 1:22, yan po sinabi ni Santiago, tandaan po natin na hindi po tayo nakikinig lang, kundi ginagawa natin. Kasi kung hindi natin gagawin ang ating napakinggan, dinaya natin ating sarili. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Diba? Halimbawa ngayon sa ating video na ito, nakatingin kayo, nakarinig kayo, wala naman kayong ginagawa, so dinayan nyo yung sarili ninyo. Tulad ka ng isang tao nakatingin sa salamin, na habang nasa salamin siya, makikita niya ang anyo niya, kung anong klaseng pagkatao siya. Malinis ba ang katawan, malinis ba ang kanyang mukha, meron ng mga dumi, so makukuha niya ang dumi. So ganun po ang sistema natin, na ito pong salita kung napakinggan po natin na hindi natin ginagawa, parang lang tayong tulad ng isang tao nakatingin sa salamin. Pag umalis sa salamin, nakalimutan na po niya kung anong klaseng mukha siya. So ganun din ang nakikinig na walang ginagawa, dinadaya doon natin ating sarili. So huwag natin dayain mga kapatid ating sarili. Kasi pag dayain natin ang sarili natin, wala tayong mapapala dyan. Tama, kapag mandaya ang isang tao, masama po yan. So masama po yan kung dayain natin sarili natin, nakinig lang po tayo ng salita ng Diyos, wala tayong ginagawa. So yan po ang kalagayan natin mga kapatid. Kaya hindi pwede na sabihin natin na tayo talaga ay may pananampalataya na wala na tayong ginagawa. Sapagkat sinabi pa nga, as mampalataya hindi mapahamak, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lang pananampalataya,
hindi magkapariha. May patay na pananampalataya, may buhay na pananampalataya. Ang buhay na pananampalataya may kasamang gawa. Ang patay na pananampalataya walang ginagawa. So mga kapatid, maliwanag Santiago chapter 2:26 kung paano ang katawan nahiwalay ang espiritu, patay ang katawan, ganon ang pananampalataya walang gawa, patay ang ganon pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang mensahe ng Diyos, sana po palagaan natin ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan, huwag tayong maparusahan mga kapatid sa araw ng paghuhukom. Kung di mapalaya tayo mga kapatid sa araw ng paghuhukom, haharap ng lahat, pagdudukurin ng Panginoon ang lahat ng tao sa buong sanlibutan, at ang kanyang paghatol ay po sa ating ginagawa. Ang mga matuwid nasa kanyang kanan at ang masama nasa kanyang kaliwa. Ito pong kambing mga kapatid ng mga masama. Ang mga tupa, ito po ang pamumuhay natin na matuwid sa paningin ng Diyos, ay tayo po makapunta doon sa kanyang kanan na yan ang paraiso. Kaya mga kapatid, ang sinabi na manaklat dito po sa Mateo, mga kapatid, sa Mateo Kabanata 25 talata 31, mga kapatid, na ito po ang sinabi ng Biblia na pagbubukurin talaga niya lahat ng tao sa araw ng paghatol. Haharap tayong lahat at hahatulan tayo ayon sa ating gawa, mga kapatid, na ang mga kambing na ito ang masama papunta sa kanyang kaliwa, at ang tupa na ito mga matuwid ay papunta sa kanyang kanan. So yan mga kapatid, ang sinabi ng Biblia sa chapter 25:31-34 dito po sa Mateo. Pag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Pagkatapos, bilang hari, ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, hali kayo, kayong mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. So noon pa lang, nakahanda na po ang kaharian para po sa atin na pinagpala na pamumuhay sa sanlibutan. Kasi pinagpala na pamumuhay, mga kapatid, yan po ang nagbabasa ng aklat o propesiya, nakikinig at gumagawa dahil malapit na po ang panahon. Habang po mga kapatid na ito sa sanlibutan, dapat po ang mga pinagpala na pamumuhay ang ating gagawin. Huwag natin gawin ang mga kasungasuklam kung hindi nakabuti sa paningin ng Diyos. Kasi mga kapatid, hindi na po magtatagal, ay magbigay na po ng ganting pala ang Panginoon. Ang sabi po dito sa pahayag in chapter 22 in verse 12, ang sabi ng Panginoon, darating na ako na hindi magtatagal, dala ko ng ganting pala. Sinabi ng Panginoong Hesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako, ay mga kapatid, no? Ayon sa ginawa natin, yun ang tatanggapin natin ng ating pala. Na siya po ay nasa alapaap at tayo mga patay na nakatulong na po sa kanyang pagparito, ay babangon tayo, sasalubong tayo sa Panginoon kasama po, mga kapatid, ang mga buhay pa sa mga araw na yon, ay lahat tayo dadalhin na po doon sa kanyang kaharian, sa kanyang kalatian, sapagkat yan na po ang kanyang promise sa John 14 in verse 3, na kumahanda ko ng lugar para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo
saan ako, nandun din kayo. Siya mga kapatid, ang sinabi ng Biblia. Pakinggan natin 1 Thessalonians chapter 4, 16-17. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Amen. Kaya, mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Amen. So maliwanag ha. Pasiglahin natin isa't isa sa mga aral na ito. Kaya pinapangaral natin ito para maging matatag, manatili tayo sa panampalataya. Mga kapatid, dahil po sa pag-asa na ito na iparating po sa atin ng Panginoon na itong magandang balita na para po sa atin na ng nais ng kaligtasan, ay talaga tayo ay magkakaroon sa pag-asa na ito. Sapagkat ang Biblia ng patunay na sa magitan dito ligtas kayo kung panghawakan ninyo ang pinapangaral ko sa inyo ang magandang balita, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang ating pananampalataya. So kaya mga kapatid, mga tihayaan na itong napakinggan po natin ay mabaliwala lang po dahil napakahalaga po mga kapatid ng buhay natin sa paningin ng Diyos. Ayaw ng Panginoon talaga mapahamak tayo. Kaya pagdating ng panahon, upo siya sa kanyang trono, pagbukod-bukurin na ang lahat ng tao. No, puro tayo po na mga lingkod ng Panginoon, may kasiguruhan po tayo. Hindi po tayo mabibigo sa ating pag-asa na ito kung magpatuloy lang tayo sa paglilingkod at gawin natin kung ano ang nararapat sa Panginoon. Iwasan na po natin ang mga marumi na pamumuhay. Huwag na tayong gagawa kung ano man ang mga nais natin, ito po ay nakakasama sa Panginoon Diyos. So huwag na natin gawin yan, kundi matili po tayo kapatid sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Kaya iwasan ang marumi upang tanggapin tayo ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 6 and verse 17 up to 18. Ganito mga kapatid. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuring na marumi at tatanggapin ko kayo. At ako'y magiging ama ninyo at kayo na may magiging mga anak ko. Ko ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. So humiwalay na tayo sa kanila. Sino po sila? Yung mga tao po na sumasalungat po ng salita ng Diyos. Huwag na tayo makikisama sa kanila. Layuan po natin sila. Ano man ang sabihin natin, relasyon natin sa kanila. Kahit na po kung kamag-anak, kapatid, asawa, kung anak, kaibigan, kapag malayo po ang pumayo sa Panginoon, layuan po natin. Huwag na tayo magpaalipin. Huwag tayong susunod at makikisama sa kanilang pumuhay kapag malayo po sa kalooban ng Diyos. So layuan natin sila, hiwalayan natin sila, at huwag na layuan po natin ang mga itinuturing marumi ng Panginoon upang tanggapin po tayo. Pagkain, bawal ang baboy, bawal ang walang kaliskis, walang palikpik. Sa marami po na pagkain, iniwasan po natin yan. Marami na gawain, iniiwasan po natin yan. Para po na tatanggapin tayo ng Panginoon, sabi naman ng aklat. At sinabi sa verse 18, at ako'y magiging ama ninyo at kayo magiging anak ko. Ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat ang nasasabi dito. So confirm po, layuan ang mga tao, humiwalay ka sa kanila. Sino po sila? Ito minsan nakakasira po mga kapatid sa ating imahen bilang Kristiyano sa paningin ng Diyos. 33 chapter 15 up to 34. Ganito po sinabi ng sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 33, 15, 33, 34. Huwag kayong palilin lang sa kasabihang iyan.
Sa halip, ito ang inyong paniwalaan. Ang masasamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. So ito po ang sinasabi, layuan niyo silang masama o nakinghawak na mga marumi. Layuan niyo sila. Ito po. Kasi ang masamang kasama nakakasira ng mabuting ugali. No? Masamang kasama nakakasira ng mabuting ugali bilang Kristiyano. So layuan po natin sila ng mga tao talaga na iba po sa pamumuhay Kristiyano at may pananampalataya sa Panginoon. 34. Magpakatino kayo at talikuran nyo na ang kasalanan. So, magpakatino tayo at talikuran na po natin ang kasalanan. Sinasabi ko ito upang mahiya kayo sa inyong sarili. Dahil may ilan sa inyo na mali ang pagkakakilala sa Diyos. So, sinabi ko ito upang mahiya kayo sa inyong sarili dahil may ilan sa inyo na mali ang pagkilala sa Diyos. Kasi hanggang lang po sa pananampalataya, kilala ang Diyos, pero ang pamumuhay nila malayo po sa kalooban ng Diyos. So, yan po ang dahilan na iba po, no? Dahil may ilan sa inyo mali ang pagkilala sa Diyos. Ilan sa atin, kahit nung Christian nga, pastor, mananampalataya, pari, tagapagturo, pero mali ang pagkilala sa Diyos sapagkat kilala nila ang Diyos, pero iba po ang pamumuhay, hindi po sumunod ng kalooban ng Diyos. So mali na pagkilala. Kilala natin ang Diyos na siyang hatol, kilala natin ang Diyos siya nang bigyan ng buhay sa atin, pero ating pamumuhay malayo po sa Diyos. Mali po ating pagkilala sa Diyos. Pero kilala natin ang Diyos na siya ang mahabagin na Diyos, nagbigay ng buhay sa atin, at siya po ang Diyos na mapagmahal. So dapat lang, ipadama din natin sa Diyos ang totoo natin pagmamahal. Para po gantihan ng Diyos ang mabuting gawa natin, sapagkat sinabi sa Galatia chapter 6:7, kung anong tinatanim ng tao, yan ang kanya anihin. So yan mga kapatid, na salita ng Diyos para po sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners dito po sa ating channel sa Facebook. Naway ang kapayapaan, habag at biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Pinagkristo. Ito piling ko po sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa ba't isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.